tuo o nagluwas. Wa sila magalo nga actualization sa salvation dili sa pagtuo kundi binandaran sa pagtuo mao nang pagpabunya. Kung di ka mo to, di ba ka magpabunya? Amen? Para magpuntahan. Kung mutuo ka sa puntahan, nga makaagi ka. Totoo na ka. Pero kung di ka musunod, di ka mabot dito susunod. Kinahanglan kang magi sa puntahan. Kaya gani sila nanunong sa mga tao ang sermon ni San Pedro sa adlaw sa Pentecostes. Ningon siya, ningon, Juan 2:37-38. Daw gigumon ang ilang mga kasing-kasing, hugihan nila si Pedro kag uwang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Nagwali ni si Pedro kay ang iyang audience, dili mga Kristiyanos, wala matuo ni Jesus. Pagpulsat sa Holy Spirit, no, si Pedro nagwali mo tayo first Pentecost. Nabasa na sa Juan 2. Ingon yung mga mawali ni Pedro, ingon yung mga tao. Daw kikumot, ingon si San Lucas, daw kikumot ang ilang kasing-kasing, ingon na si Pedro, magubang mga apostoles, mga igsuon, unsa may ang buhaton. So dito sila. Dito bang si Pedro, ang tagsa-tagsa kaninyang kinahanglan ng makinulsol o pagpabunyag sa ngalan na si Kristo, aron pa sa iloob ng inyong mga sala o madawat ninyo ang grasya sa Diyos na mao ang Espiritu Santo. Sa buhaton, ito ko naman sila. Pero sa dilit pa sila sunod sa bunyag, sa ilimang ni Pedro, mag-nulsol. Dahil before you accepted Jesus or before you received Jesus, hugaw ka kinabuhi. Dili na important Diyos ni mo. Pero kinahanglan ni mo nasulat kung traho ni mo itong kinabuhi. Isaya kung karaan, imong kasilagan katong kinabuhi na natin. Dahil sa buhaton, mag-inulsol, no? Ito yung mag-inulsol. Pag-inulsol, mag-back, bunyan. Unang kamong seminary sa adult baptism, ipauna yun ang repentance. Yan ay uban, diretso ang kabunya, huwag mag-ilusyon. No? Gawas ng bata, yun siya lang personal. So, sa ipaton, mag-ilusyon o magpa-bunya. Aron padawat ang rasa na mao ang Holy Spirit. Ito na pinaka-importante, katong Holy Spirit. Importante din sa tao, madawang ang Isus magpabunyag kay diha sa bunyag iyang i-actualize ang iyang pagdawat ng Isus. No? Iyang i-actualize ang iyang pagdawat. Apang sa dawat ng Isus, kinahanglan muna na mag-inulsol ng mga sala. Kung diha sa bunyag, magdawat ng Isus ang iyong mga sala. Anong gawin? Mutuog ka ni Isus, luwas ka. Pero kung di ka magpabunyag, di ka malagkan ng sala. Kaya kung mutuo na ka, di man ito makalagkan. Kaya kung tinawag ka ni Paul, dawat ka sa bunyag. Ikaw na din eh. Ikaw sa Nanias ng Saulo, buhat 22:16. Usang pagpabunyag na, aron mahugasan ka sa iyong mga sala, pinaagi sa pagsakit sa iyang. So dito ko na si Saulo, kang Isos, Saulo is Pablo. Pero, aron malangkan niya sa sala, kinahanglan magpabunyag. So, kining mag-ubas sa sala, kung niyang magpasaylo sa tanang sala, yung ang simbahan sa Catechism number 1263. By baptism, all sins are forgiven, original sin and all personal sins, as well as all punishment for sin. Ini magpabunyag ay langkat ang tanang sala, original o tanang personal na sala. Apel pa ang mga silot sa sala. So sa mga sala, binyag o mortal, langkat na sa bunyag. Sa katedral, one time,
nag-schedule may o adult baptism. Buhay ba ito? May mga kastunon, buhay mga bunyag. A day before, na-schedule ang katindral ng confession ng lumo nito ko na saan? Ipatawag na ako ang sekretary. Ano, ginawa ng pakupisa doon? So, kapapagyan ko, dapat pakupisa doon. Kaya muntalan ko rin, sino kang sa natisismo. Pwede ba may isa ang word niya? Ano man? Ha? Because baptism is the door to other sacraments. Ang bunya o ay puntahan sa ibang mga sakramento. O nang di ka manakatawag sa sakramento matrimony. Kung di ka binunyagan, di ka makakumpirmahan, di ka makakalawan, di ka makakapagpisay, di ka manibugan, basta walay, bunya. So, di ka makakapagpisay, di po ka mapahal. Na may kaso sa US, nagpudinahan, wag na kaya abong kayo. Some question, pare ba siya dili? Dili. So, karon na-resolve naman ito na invalid ang iyong ordination. Ang second question, how about those na iyong nabunyagan? Nakakama na ito. Wala ko mag-research na sa kung huwag kayo niya, ayaw mag-umpisa. Kung gusto ka mag-inorso, magpasayo sa Ginoo, may water, mag-bunya. Aron malangkat ang kananin ng mga salat. So, katong mo lang kayo magkakaroon, sige na mo. Kalun pa. So wala, klaro naman, masaligin ng Kristiyano, usapan niya ang naluwas, tutuo, ngayon, ito o naman, inursog, ngayon, yan. Dahil, ay nalikyuhan ng magikan sa tanang salat, bunyang kanagot, limpyo na ka, itawag na ka o, new creature, bagong binuka, no? Muna kitawag o, word again. Ulit ko na rin, bagong binuka, no? Ang dunya, mag-iusa sa tawag ng Isos. So, yun naman, kinahanglan na mahiusa ka ng Isos, tubukan niya. So, Lord, mahiusa ako ni mo, Lord, idawag ako ni mo. Ang ganila, by the mere words or profession na mag-unite kasi mahiusa na ka, di man nilay, no? Kaya sa Roma 6:3, ingon si San Pablo, nasayod ka mo na sa pagbunyag ka nato na hiusa kita kang Kristo Jesus. So pwede diyan mo nga mo na hiusap ka tungkol sa pag-tuo. Kaya underscore man lang na ang bunyag. Hindi mong tagtangan ng bunyag. Kaya tagtangan yung pag-tuo. That is wrong. Kung ganang pagkailo sa kay Kristo, nagpasabot ka na sa pag-active sa Diyos ng kinabuhi, partaking of the divine life. Aron, ang bunyag niya, ito sa mga kanisos, huwag sa muna na, ginagaan na sa Diyos o Diyos ng kinabuhi, divine life. Nananasaw sa teksa, divine life. Okay. What ay divine life? Di ba naman yung anak sa Ginoo? Ingon na din eh. Mga may isulti ni San Pablo sa ikatawang sulat sa mga binunyagan sa Korinto. Mga binunyagan, ano ba ito sa aking sulat sa naluwas mo? Kung sa nagpapalong ang context, itong ipagsulatan ni Pablo, mga Kristiyanos ito puro, nabunyagan na.
San Pablo, kay di siya kinsa na iyo sa Kristo, bangko na siya kinuha. Whatever na rin. Bangko. Wala na tagdaan. Sunod naman niya. Gawas sa pag-ambit sa Diyos ng kinaiya, ang nabunyagan ay mong sakop ni Kristo. You belong to Christ. You become a member of Christ. Sakop ka. Sige, masabot din eh. Nalayo ang sakop. Maunang isulat ni San Pablo sa mga sa Korinto. Nasa 1 Korinto 6:15 o 12:27. No? 1 Korinto 6:15 o Kapitulo 12, versikulo 27. Nasayang ka mo ang inyong lawas kabayan sa lawas ni Kristo. Busan kamong tanan lawas ni Kristo. Huwag usap ko sa bahay niya. So, si Kristo mo ni pinibunyag mo automatic ka na-appeal sa lawas. Dahil mo na-appeal ni Kristo. Okay. Kay Santo Kristo, nagpasabot na appeal na manunod sa kinalihan. Roma 8:17. O kay mga anak kita niya, madawag na ito mga panalangin na itagana sa Diyos. O madawag na ito kinig, uban ng Kristo. Manay doon sa pwede. Apil naman tayo ng Kristo, kung sa gawad ko ni Kristo, mo na ito, gawad. Managawad na ko, heirs of the kingdom of God. So ang bunyan pagayon maghimo sa tao ng templo o puluyanan sa Espiritu Santo, gawas sa bahay ng Kristo, himo ang pagkakang temple or the dwelling place of the Spirit. Okay. Wala na sa 1 Corinthians 6:19. Wala pa kang masayo ng inyong lawas mong templo sa Espiritu Santo na nagpuyo iyan kaninyo o naghihatag sa Diyos kaninyo. Dili na kapo ang pag-iya sa inyong pagulino, kundi ang Diyos. Ano man? Basta templo kami, ang pag-iya, Diyos. Nakaroon kinagaanan ng tawag naman ng templo sa Diyos. Buto na buto. Nagpuyo ang Holy Spirit. Ang pag-iya na ito, mauna ang Diyos. Kaya na isulit ka ron, ipanayag na sa Biblia. Makita natin, you will never observe them. Bisan pagkuligado ng mata, di ka nakita, nagitangtang sa Ginoo, pinusan. Di ka nakita, na nakasulod na divine life in lawas, di mo kalam. Di ka nakita, na nahimong kakanan sa Diyos. Di ka nakita, na nahimong kang sa ni Kristo. Yan ito umataan. Kaya maumay tingin sa Ginoo. Pag-inom ni Kristo, binigunyag ninyo, pasaylo ko ninyo sa masa ito paglato. Di ba nakita? Di ba? Ikaw may gawin doon. Tuo. Manay pagtuo. Di mo nakakita ang resulta ng mas pinagaya sa Diyos, pero kay kayo mag-iinom, tuo ka. Di mo nakamatay yung ito, pagtuo man. Kung talagang sa Pablo, we walk not by sight, but by faith and belief. Yung Kristo, ay tagulit niya. Ang ligon mo, yung tungang ginawa niya rin mo. Kabalugan mo, na na-angel na po dito na yung rin mo. Katuloy mo pa. Gamit pa mo mga magkakaya ng classes. Di mo kita. Yung Ginoo. Ayaw mo kawalan sa focus. Ayaw mo gamit sa iyong mata. Kasi nagamit ka ng mulo. Dalungan. So may pumato sa dalungan. Nakadunod mo na ako pala. Nakadunod. Kung saan may pag-iikon. Nayangkin. Isali ko sa ulong mo. Sali. So karoon, pag ito nagpanayangkin, nakawala.
Ikaw din. Si Ma'am Alice Tigilin sa kanila, di na ito. Pero kaya ikaw ang nagkakaroon. Ito, kaya dili siya baka, dili siya. Kung ito yung topic kanina naman siya, kanina ginawa, kini ang lawas. Ang nakakita, ito, ang lawas, paano na yung kahibilan? Kaya ka na pinagigami, walang bayan sa dalungan. Kung sa dalungan ang ito, ang ilang malulong ang tingog ni Jesus. Pag imunay ko sa kanila yung sulti, ako ang kapatulan. Yung nagpaklaro, ako ang dala, ang kapatulan. Ang kinuwi. Amen? Unay masagot na, we walk by not by sight, but by faith. Wala kami kinabuhi, gamit ang mga mata, pili ang mata, ito. Murag, yung mata sa mata ito. Pagpagtitlo, ay magkamalaka, parehas ng experience ang mata mo. Sila yung feel, yung pagkura ko na-realize na. Kasi walang tingin daily, overnight, ang pagkakto sa pulo sa Diyos. Okay. Nagtulong si Baka ng labing balaan ng Trinidad na hatag sa grunyagan sa sanctifying grace. Ang grasya sa pagkamataro o gitawag ko, justification. Buti masabot na sa atong pagtuo ng Kristo, kilala kita ngadto sa bunyan, para mahiusap kita o may sama ng Kristo, kay sa bunyan, hinuman kita mga Kristiyanos. Nasa Roma 3:22, ingon si Pablo, hihimo mga tao sa Diyos ang mga tao, pinagi sa nagpagtuo kang sa Kristo. Dili ang tao na himong mataro ng akong gahalay sa tubangan sa Diyos. O nang gitawag kining kinabuhi, kiniluwas o kahimtang sa klasya. Kung lang mga pulagin, o bisang kinsing protestante, proud is Katolikon, luwas na rin. Di ba, bro? Luwas na rin naman. Actually, sakto ilang pagsabot. Luwas na ito siya ng Kristo. Munang luwas na. Diba yan? Kanang bata na yung pagbunyaya, pagbuko sa tubig, umunang bunyaya. Kanang bata, luwas na. Pag ito na intaso na matay ng bata, hindi sa pinaglangit. Kaya luwas mo na, buhay mo kanang luwas mo. Saan na eh? Bali na sa kinabuhi, tumanting na. No? Luwas. Inala na importante ang bunyaya. Kasi dako na ang tao, pag-unya din mo, hindi ko nagtag, luwas na ko, correct man, luwas na din naman, na naman ang pagkapanalo. The grace of justification, na ito, sanctifying grace. Amen? Ano magkala ko yung bakit? Kanya gano'n mo, luwas na ko din ba? Ay pumunta ka ito ba ka? Luwas na ko ka? So, ako daw sa next second na sa namin. Sige, tayo na. Dini, ang tao na yung mataro. Nasa Efeso 2:8 ay pinaagos sa pagtuo na luwas mo tungo sa grasya sa Diyos. Dili kinitungod sa pagtuman sa malawak ni Moses o dili sa pagtuman sa Kristo, Efeso 2:8. Actualize sa bunyan. Kaya tuko pagpabunyan man, kung dili tuko, dili man apa, bunyan. So muna yung sakto ang protestante. Pag yung sa protestant, luwas na ka, luwas na ko. Tinawag mo ang Kristo. Sunod, kung sa may nakapalawas niyo, ang imong grasya sa Ginoo o ang imong binumata, dito ba ang ulit? Ha? Kaya palikod. Grasya, dilikas pagtuo. Kung sa may nagaluwas, ang pagtuo o ang muhat? Ha? Ang pagtuo kayo mga ipuhan ito?
Wala mo kayo binuhatan. Ang itagogol, yung gusto ka maluwas? Gusto. Sige, too. Too na ito. Pag hinulso, may hinulso na ito. Sunod, pagbunyag. Pagbunyag, na-actualize na. Lahat ng tingin sa lahat, na mo na ng anak sa Diyos, uyog na ng Kristo, na mo na ng temple of the Holy Spirit. So, pagkatanan, bunagin na ka. Luwas na ka, di ba? Luwas na. Luwas na. So, gano'n. Kung sa may nagkamaluwas ninyo, imong pagtuo, imong binuhatan. Pagtuo. Panagsako sila, ang pagtuo, mamay na ka. Luwas. Kung kayo buhatan to, nainang sa Episodos 8, ay pinahagi sa pagtuo na luwas sa mo, tubod sa grasya sa Diyos. David kininyong binuhatan ang malay tao na magpasigan. Gets niyo? Muna na isa sa safety. Bantayan natin sa inyo. Lalis mo ka, kilit! Naluwas di ba sa binuhatan? At siya po, nilay binuhatan, kilit sa pagtuo. Puro binupuri. Wala pa magkasunapon. Ang first stage, tatlong naluwas sa pagtuo. Ang second, naluwas na po pinahagi sa binuhatan. Wala mo, atong isumpay. No? Sunod. Kung atong sakto na may sultanan sa unahan, kita makaingon ngayon na dihan-dihan sa bunyag na hindi kitang matarong o naluwas kita sa Diyos, pinahagi ka Kristo. O nang nabunyagan, naluwas na sa kahimtang. Naluwas na sa kahimtang. Apan ang kaluwasan sa kahimtang, kinahanglan ang grasya sa iyong alalayan pinamagi sa atong mga panahon aron dili kini mawagtang gikan nato. So karon naa bunyagan naman ko naa nako ang kaluwasan, naa nako ang divine life, naa nako ang sanctified grace, naa kanang luwas ako. Sunod. Kung sa ginoon, dapat daw imo na naman. Okay. So, pag-alalay. Ang sanctifying grace nagikan sa Holy Trinity. Maghimo ka natong mutuo sa Diyos. Mulaong kaniya o mahigugma kaniya. Maghatag ka natong gabong sa pagkinabuhi o paglihok ubos sa mandon sa Espiritu Santo o maghimo ka natong na magtubog diyan sa kaayo pinagi sa mamayong Diyos. Sa buti pa sa ko, kung saan na ko aron, naluwas na ko, inabunyagan naman ko. Ang ginawa na yun, hatag din sa mga sugo, tumanan niya, ay kanang suguan, kung mo nang tumanan, hamtol sa ito tayo, dili pawala ang divine life. Dili pawala ang justification. Dili pawala ang sanctifying grace. Dili pawala ang salvation. Okay? Kung kinigrasya na magpabilig ka na tumangkot sa kamatayon, maangko na gayon ang katumanan sa kaluwasan. So sa tanda ka sa kalibutan na luwas na ka, itawag ka na kaluwasan sa kalimtan. The state of salvation. Kung tuhan na ka sa langit, doon sa Ginoo, kuman sa kamatayon, ang tawag ka na kaluwasan sa katumanan. Kaluwasan sa katumanan. Ang Ginoo mismo ang nakinon, mabasa sa Matthew 24:13. Maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Taliwala sa mga bag o tentasyon sa kalibutan. Ano na may mahingon, isayot daw ang manintangon pa, kaiwas naman. Diba na, huwag ka na magiging sakto. Luwas naman ko, sa balik ko na, naluwas ko, hindi ang manintangon, grasya sa Ginoo. Muna ito, kaluwasan sa kahintang.
Pero dili ko kaabot sa kaluwasan sa katumanan kung di ko mo cooperate sa kaluwasan na ginaanak ko. Pinaagi sa pagtuna sa mga palawag sa Ginoo. So, nagpapalagay mo, luwas na ka, ayaw na palingamot. So, naabagay luwas na palingamot pa. So, kung doon na yung Efeso 2, also manos 9, akong ibasa ganina, at ingon, kay pinaagi sa pagtuo na luwas na mutuon sa grasya sa Diyos, hindi inyong buhat, kung dinikasa sa Diyos. O sa walay magkapasingan kung sa dili man kinibunga sa inyong mga paligtang. So, naroon ba pagkakot ito, para man ito sa kaluwasan sa kahimtan, dili ito maaktwal sa kaluwasan sa katumanan. Kaya katong kanapin sa kutuhan gamiton para sa kaluwasan sa katumanan, may impel na juga. Prangkat mag-istorya, no? Sunod. Usa, kini nagsugad sa prinsipyo nga nag-ibang, once saved, always saved. Ibig sabihin na, basta luwas na ka, luwas na kita. So once saved, always saved. Kung pasabot, manin ng dunya, makanan, ituon na kang Kristo, kunyag na ka, so luwas na ka. Isang pagmamarin ka dito, awag dito kung ano, sigit pamalitas, di na ka may ka naman. Once saved, always saved. Kaya dapat kung may Ginoo kumata, inuwi. So, awi. Kung ano sila? Ingat. Kung ang tao at ang pinamawi, may nakinot ang Ginoo, dili. At nagbawi. Ikaw, iba, lugan kayo, kanang ito. Sa'yo na. Lubog ang Kristo, luwas na ta. Six, mamay ka dito. Once saved, always saved. Okay. Ikaw sila, na wala na yung katanang sa mga kaluwasan o wala yung pinumatan na kautan na makapawala sa kaluwasan. Kaya one is saved, we save God. No? So, tinawag ba kinin? Pero hindi makipasabot ni San Pablo sa Efeso 2:9. Kaya hindi masabot o kung namataro o naluwas kita sa grasya sa Diyos. Sa baligon, o itong justification o kalimtan sa kaluwasan. Kung kita mula ng Kristo, pinagi sa kanya na ako na ito ang grasya. Kapag sa diyanaan na ang grasya, dihaan na musugod ang paningkamot sa tao. Aron dili mawagtan ang grasya. Kaya ang tao na sinihimok sa lahat, bisang di man tao na, no? Iluwas na. Dili man tinuod na sumusunod ni Kristo, kundi undipon sa sala. Managin ni Kristo sa Juan 8:34-35. Iyon si Jesus, sordihan mo ka mo, ulipon sa sala, ang tanan na makasala. Ang ulipon, dili kanunay, masakot sa panimalay. Umang ka na. Naluwas mo mo, idawag ang ulit mo. Pero sige na po kasala. Iyon ang Ginoo. Sa ito yung sabihin mo sa Ebanghelyo? Iyon ang Ginoo. Ulipon sa sala, ang magpaka sala. Jadi dirumakan ang magpakasala, ulipon sa sala, pilit kanunay na sakot sa panimalay. Buot mo sa ko, walang ka sa balay sa Diyos, pero kasi magsala, pilit ka na ipa sa balay sa Diyos. Ang side ka. So wala ka sa state of grace, na sa state of sin. Salamat. Kung sa diay, ang magpakasala, ulipon sa sala, pilit ka sakot sa panimalay. Ang nakasala, nag-ibong siyang tululibon sa gawas sa panimalay. Buti masabot, gawas sa grasya. Ang once saved, always saved, walay kinikunan sa Biblia. Hindi wala na sa Biblia. Inoon, ang Biblia ng tudlo na humang kasala ang mga tao sa Israel, si Moises na niliyupong sa Diyos. Ay nga sila, hindi ko nagsulat sa Ginoo sa imalan dito sa libro sa kinabuhi. Ang Ginoo walay i-reason.
Doon ba? Dinala ka? Dili papa. Halos ko mga masulat na. Dili papa. Sa Biblia. Na siya niya, isulat kung sa Pilato. Tatong, ito, Ingrid. Wala na. Ang Ingrid, isulat ng Pilato. Reklamo mo ulit. Ang tama na, kay Dili, kay Maud. Dili mo subok na si Hari sa mga Hudyo. Kung sa'yo ni Pilato, ang naisulat. Dili papa. Sila. Dili ang Diyos, hindi ko na naman sa Pilato. Impulsyo, Pilato. Sa pagtahan, kung nasulat na yung kalat, kung yan na ito, buwas na mata, tumatik ang imalang ito, nasulat na sa mo. Tumatik na. Kapag di mo dito, hindi niya lang diyan. Kaya na ay kakap. Karon, ang pagtana, sulat na kung sa dami yung ngalan, mapalang dito. Ha? Okay. Sa Biblia, sa dahil nakasalang mga taga-Israel, kisulutan sila sa Ginoo, si Moises nagpakilikoy. Ingon si Moises nasa Exodo 32:32. Pasayloa ikaw sila sa ilang mga sala, kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa inyong listahan ang akong ayan. Asa. Di man ka, iyan ikukompromiso yung kaguligin sa permiso niya kaguligon. Aron luwason lang sa dyan ng mga tao, iyan niya na Ginoo, Lord. Luwasan ikaw ng mga tao sa ilang sala. Kung di ka tupasayon nila, ako man ang lalong talaga na luwas. Pero pag sa dyan bahala ko yung perno ko, basta balangit mo. Pero sugod ng ginawa na, kinahanglan na, luwas ka sa mga tao balangit, dapat kupan ko ka sa Puga. lagi. Muna estilong Moses, betul ini nikah itu. Kang Moses na, ipag-ingon ni Moses, ibatanda ka kang ngalan sa masagot na nagrat. Di may perno siya. No? Ang tangan ng ngalan sa listahan. Yan ang Ginoo. Pagka-versikulo 33, sabi ko sa Ginoo, ingon ang Ginoo, ang ngalan sa nagkasala kanan ko, o ay akong papasok. Meaning, mapapasok di alam. Ha? Kaya yung walang natin kami, ang ating mga panintamo, ay dili man tayo makaluwas, na dili na kinahanglan na magsulod sa balakot sa umat o sa mga sugo sa Diyos. Paningon man sa San Pedro, sa 2 Pedro, Kapitulo 1, 10 hanggang sa 11, o sa mga Ekson, paningamuti kayo, pamatulan ninyo inyong pangatinawag kung pagkapinili sa Diyos. Kung buhatin ninyo kini, hindi kayo kamumapukan, kung hindi pag-iha, matagal na sa limpit na katungod sa pagsunod sa may katapusan dinalian sa Ginoo o manluluwas na si Jesus Cristo. So, kumanin, marami ka, tanang, hindi luwas niya, marami ka, ikuha sa inyo, ikulatay na sa tulay, sa kaluwasan, natay na din, muna na yung kaluwasan sa kahigtan. Totoo na ganito, minti dito sa tulay na dipalagi ay mamba. Muna yung ganyan na, kung nang maningkamot ko yung ganibig ng mamansakan na dawat ng grasya, kaya diyan sa bunyan, may man ang pagit sa nabunyagan, magmadawat ang Kristuhan ng katungganan, yan magiging ng nabunyagan, nagsulog na ikaw ng Kristo. Diba? Ini maputing panakto, tanawa ang tanaw ng imahan sa Kristuhan ng katungganan, uban sa panabang sa kumbayan ng kagalaan, pinabi siya ng pulong ng paniginan, dada ka ng lugod na walay huli, nagto sa walay katapusan, kinabuhi sa langit. Right o baptism. So, yun ang palin, ang sulong ng Kristo, limpyo na ka, luwas na lugar, yun ang din. Dada ka ng lugod na walay huli, nagto sa walay katapusan, kinabuhi sa langit. Pero yun, nataw na, limpyo na ka. Pag-amping sa lugaw, kailangan ito sa pinalang mabuti dito na limpyo kayo. Kaya pitig-putian niya. Kinabunyag ka. Una, pag-abot mo dito, ilakang lang ka,
ay, padulo ng mga tao ng bagay. No? Then malapog-lapog, likay-likay, di ba? Yan ang may instruction ng Ginoo. Asa ka po ang unang 10 commandments. Damo kita. Eh, di na kanaluwas, hindi ka mulawas dito, baka dito patumanan. Okay. O ginisipo sa gigudlog sa Biblia, as 2 Pedro 3:14, usang mga hinigugma, samtang nagpaabot ka niya ng tao, tumabot na dito ang langit, paningkamot ka ng pag-ayo, lumahimo ka ng putri, kung dili masaway sa Diyos, kung may pagkikdati. Meaning, paningkamot kung malipyo rin hapon, na dili mo masawayan sa Ginoo. Buat sa Lord, may pagkikdati mo niya. Buat sa Lord, you are in a state of grace. Kini nagpasabot kayo na padayon nato magtrabaho sa kaluwasan sa Filipos 2:12-13. Ingon si San Pablo, padayon ka po sa pagpaningkamot uban sa kahandog ug pagtamo aron sa pagpilipid sa inyong kaluwasan. Kaya ang Diyos nagkulang kanunay kaninyo aron maghatag kanyang linguma sa pagkuman sa inyong kaluwasan. Kaya kung kumankit ang inyong mataro, pag-ibang inyong kinagdili sibo sa atong tawag na butong na daita sa pagsamping sa Ginoo apan walay maayong ginumatan. Ibagi kini mga pulong sa Ginoong Hesus na sa Mateo 7:21-23. Dili ang tanan na magtawag kanan kung Ginoo, Ginoo, makasulod sa gikahiyan sa langit, kundi adto lamang tuman sa bukod sa pamahalaan ng sa langit. Yan tumanawa kay kanunya ngayon kanako. Yan tumanawa kag kanunya ngayon kanako. Si Kristo kayo, Ginoo, dili ba nagsangyaw ng kami sa mensahe sa Dios? Kaya mga preacher man, no? Dili ba nagigilid ng kami sa mayawa o mahimong naman mga milagro pinaagi sa iyong ngalan? Kapag-ingnon ko niya sila, wala ako makailangan ninyo, mga makasasala, maawa kamo. Kaya sa Ginoo, kinahanglan kayo ng pagkakaminmanong sa mga suko, kay gani ang batanong dato, magtama sa Ginoo, kung sa'y amin ang kumato, kalumang kong kinabuhin tayo. Itubang sa Ginoo, Mateo 19:17, tumanan ang mga suko, kung buod kang sulod sa langit. Kita niya dato, pagkakatanong, iluon lang sa Ginoo, Lord, kung saan yung kumato ka, itubang sa Ginoo, tumanan ang mga suko. Ako pag-isip, saan nasa ako? Tingnan pag-isip, di ba? Ako naman yung mga. Yan kaya, malaw ni Kristo, dumang na dahil, bukan, pakapin, inuman sa Kristo. Pinatok, kawan sa mga dalawa. Pupasabot ang lakto ng mga sulti, 15 dalawa. Yan din ka. Paulit sa inyo, balikan na lang ang pagtana, kung ihanan sa mabuto. Sigo rin mo pa, lakaw siya. Ano man, hindi niya makaya, kaya dapat magsaka. Huwag mo sa pupuntaan ko, paghatag na ito. Di pa mo pumatag. So, sa Ginoo, ibalikan na tayo. Kaya sa Ginoo, ikinagay ang nagkakatimanan. Sa Ginoo, dito sa langit, hindi kayo gawag ang gantong ituurang buhay na inuwatan. Mabasa lang sa Italaya 12, versikulo 20, versikulo 12. Revelation 20:12. Ingon din, o nakita ko ang mga patay, inilaw nila na nagkaroon at tubangan sa trono. Gibukan ang mga libro o dahil bagay ang libro gibukan ng mga libro sa kinabuhi. Gibukan ang mga patay, sumalang sa iyong tinupatan na naisulat sa mga libro. Gisukman, sumalang sa tinupatan. Mo-cooperate kita sa grasya sa Diyos alang sa atong kaluwasan. Importante kayo magtuman sa pagsuko ni Kristo aron dili ka makasala. Kaya kung di ka magtuman sa suko ni Kristo, makasala ka. So, mawag ang divine life. Mawag ang grace of justification. Mawag ang sanctifying grace. No? So, mabalik ka mga ito before ka naman yan.
Pero at least, anak na ka sa Diyos. Pero kung lagi, nakasalan na ka na yun, naka-prodigal sa Sa atong kagulang mo, ano na mga panahon na siguro na makalabas kita, makasala, ganyan o punta. Sa Panginoon, before ka naman niya ka, nagkalaman ka, mabuhay ka, so iligog ka ni Kristo, magunyan, hindi ka lang puti kayo sa ina, hindi ka bilang-bilang, hindi ka ginawa, nakaw. Buwas ang naman ng langit, na makabot ka dito ha, at inyong isuo, nagipyo, oras din ako dito. So, ikakat na ka, suskarin. Natingnan mo ka, buka, naabo, yan ang analogy. Pero, kung sabot na nato pagbalik sa grasya sa kaluwasan, o nang mabinaw kita ka Jesus, kung sabot na nato ang iyang gitulo, kung dili kita makalaan at ang pagkakaan ng iyang simbahan, ipaglalo sa simbahan na angay kita utambong o mudawag sa Eucharistia, pero madawag na ang Panginoong Jesus hindi magpapas sa atong mga salang binyan. Okay, that's the CCC 3094. As bodily nourishment restores lost strength, so the Eucharist strengthens our charity, which tends to be weakened in daily life. And this living charity wipes away venial sins. Inisimba nato mga langka ako mga sana ginagawa. Ay, May mali. ay, Ay, so, ang misa, balik ko na explain ninyo, kanang venial sins, brother kita, ako na yung siya, kayo, yan, negative na abul-abul. So, kanang misa, brother, ipapha yung mga anak. Muna yung trabaho sa misa. Pero malangkang din ang mga ginagmay nga sa